Pag-usapan muna natin ngayon ang tax collection. Ang tax collection ay magsisimula pagkatapos na ng pag-render ng final assessment notice. Pag na-serve na yung final assessment notice, hindi pala na-serve, yung paghalimbawa na mail na, ito yung pagbasihan nila. On the mail date, kung kailan nyo na pa na mail, ang next day nun is yun na yung counting on the chances to collect. So, ito na yung collection period dito. Ang collection period pala natin ay in a regular na collection, pag walang fraud, meron tayong 5 years para sa BIR na makapag-kolekta sila. Magsimula yan sa date of the assessment. So, probably, ang based sa mga jurisprudence, yung date ng pag-mail ng assessment, yun na yun. Ang pagsimula ng counting ng 5 years. Yung pag-receive ng final assessment notice ng taxpayer ay hindi yun ang pagbasihan doon sa pag-start ng counting ng 5 years. Tandaan mo lang yan. Yun ang kaibahan ng dalawa. Yung date kasi ng pag-receive ng final assessment notice is yun yung pinagbasihan kung kailan ikaw ay pwedeng makapag-reply within 30 days. Hindi yun yung starting ng count kung saan magka-count yung 5 years na chance ng BIR para kukolektahin yung tax na naka-assess sa'yo. So, yun yung una na tandaan natin. Now, the Bureau of Internal Revenue may only when the tax assessment has become final, executory, and demandable. Yes, ito yon. Pwede siya makapag-kolekta. Pero yung counting ng collection period ay magsisimula nang ikaw ay nagpadala ng final assessment notice mo. Ng final assessment notice ng BIR. Kung napadala na ng BIR yung final assessment notice, automatic yung 5 years ay magsisimula yung counting. Pero, hindi sila agad-agad makapag-kolekta sa'yo. Bakit? Kasi hindi pa yon final, executory, and demandable. So, kung natapos na lahat ng mga pwede mong i-protest, yung mga chances mo, example, hindi ka na pwedeng pupunta sa CTA or hindi ka na pwedeng, halimbawa, hindi ka na pwedeng mag-reply or mag-file ng motion for reconsideration sa commissioner, then hindi ka na, yung ano mo na, yung assessment will become final, executory, and demandable. So, ano yung mga pagkakataon? Example, di ba binigyan ka ng 30 days para makapag-reply? So, kung na-late ka, if late yung submission ng protest mo, yung pagpapa-receive mo ng protest doon sa kanila, then automatic magiging final, executory, and demandable na yung payment. Kung ano yung nakasaad doon sa final assessment notice. But of course, kung malate ka pa talaga, mayroon ka pang mga delinquent interest na kailangan babayaran. Okay, so ito yung isa sa mga pagkakataon na pag hindi mo naka-reply ng 30 days. Ikalawa, ito yung sa reconsideration, kung ito yung protest mo. Paano kung reinvestigation? Okay. Sa reinvestigation, it requires also 30 days. Kailangan ka mag-reply. Kung hindi ka makapag-reply within 30 days, ganun din yung resulta. Final, executory, and demandable. Pero kung nakapag-reply ka within 30 days, you are required na naman to submit evidence within 60 days from the date na nag-reply ka, okay, ng protest. Pero kung hindi mo na-comply na naman yung 60 days na mag-submit ng evidence, ang ibig sabihin yan, magiging final, executory, and demandable na yung ano mo, yung protest mo or yung final assessment. So, yun. So, pag ganyan, then they can proceed now to their collection.
Pero yung counting, again, ng collection period ay magsisimula yan pag na-mail na yung assessment nila on the next day on that, yun na yung day 1 of the 5 years. Okay. Now, ang gobyerno ay merong dalawang ways on how to collect taxes. Una, summary proceedings. Ibig sabihin, hindi sila gagamit ng korte sa pagkokolekta. May dalawa silang ways on how to make collections using the summary proceedings. Una, ang gagawin nila is yung distraint of personal property. This is only applicable lang sa personal property. Yung ikalawa naman ay levy of real property. This is applicable naman sa mga real property only. So magkaiba yung procedures pagdating dito kasi magkaiba din yung mga objects ng collection. I mean, yung kukolektahin nila. Kung hindi ka talaga nagbayad, then they are forced yun na pupunta sa yung mga personal property. Ang isa sa mga personal property ay covered na yung cash in bank mo. Isa na yun doon. Yung accounts receivable mo, or whatever personal property that you have, or any property other than the real property, personal property ang tawag dyan. Sa distraint of personal property, mayroon tayong tinatawag na constructive. Ang constructive ay hindi ito actual na taking ng property mo. Kasi ang distraint kasi, in general, ang distraint ng personal property mo, kukunin nila yung personal property mo at saka isusubasta. Magkaroon ng bidding para bayaran yung taxes mo. Pero dito sa constructive, ang mangyayari dito, walang taking of property. Ang gagawin lang nila ay i-freeze lang nila yung personal property mo. Ibig sabihin, kung ang i-freeze nila is yung bank account mo, magsiserve sila ng constructive distraint warrant doon sa bangko. Ang ibig sabihin yan, hindi ka makapag-withdraw, or hindi ka makapag-transfer. O, yun ang isa. What about the accounts receivable? Or what about the inventory? Kung isi-serve na sa inventory, hindi ka makapagbenta kung ganyan. Kung sa mga personal mo talaga na mga properties, yung outside sa business, pwede din nila yun na i-serve. Kung halimbawa, ikaw ay sole proprietor. Pero kung halimbawa corporation yan, doon lang sila to the extent of those business properties considered as personal, yung movable. So, lahat ay pwede nilang i-freeze. Now, mayroon itong mga pagkakataon or mga situation lang na pwede nilang gawin yung constructive. Hindi ito talaga ginagawa sa pagkolekta ng taxes. Ito ay ginagawa lamang para ma-prevent lang yung pag-hide ng mga personal properties ng taxpayer. Okay, parang tinatago kasi sometimes ng mga taxpayer ang kanilang properties para maiwasan yung pagbayad ng tax. Kaya, ang ginagawa ng BIR ay mag-execute sila ng constructive distraint of personal property. Pagdating naman dito sa actual, ito na talaga yung may tinatawag natin na collection. Kasi nag-due na yung taxes mo. So, ang ginagawa nila ay ginagawa dito ay kinukuha yung properties mo talaga. So, pag magsiserve sila. Now, may mga procedures dito which is to be discussed later. So, ganon din yung levy of real property. Now, ngayon, itong judicial proceedings, ito na yung nandun sa korte. So, magpa-file sila. Ang filing daw nito ay nasa court of first instance pag mga mababa yung amount. Then, sa CTA ko medyo matataas. Pero we will not cover regarding that. Ang i-cover lang natin is just to inform na mayroon tayong judicial proceedings pagdating dito sa accountants. Okay, in discussion with the taxation.